30 liters ata ito. Nangyayari pag makapalin dyan, nakakuha yung paa mo, so hindi lumalapat yung paa mo sa lupa. Ang talbog eh. Ikot lang tayo saglit. Walang matikit tayo lalo sa Mother Nature. Punta tayo sa Palawig. Gagala lang. Ayan. Uy, ang usok ah. Tamang ikot-ikot lang. Bilis talaga. Nakakatakot lang magpabilis so sobra kasi hindi man tayo mahilig magwaswas eh. Mga ganito nung chance lang ba. Ito yung sasabi ko, uwian ngayon ng mga tao. So testing natin kung pwedeng makahanap ng lugar na makapagdaldal lang ng konti. Uy, ang talbog eh. And solar opia, diba? Solid ang view dito eh. Dito na lang ata ako ah. Okay dito. Sige, dito na lang. Diba may maganda pang view. Alright, wait lang. Gilid lang tayo kasi madaming dumadaan dito eh. Yung solar farm. So center stand lang. So ayun, ang pag-usapan natin is yung mga nagustuhan ko dito sa Giorno. Lalo na ako nagpaplano kang bibili ng ganitong motor. So syempre, una sa lahat, keyless na siya. Ayan, keyless. And then kagandahan dito yung storage compartment niya. Sobrang laki. Ano? Sobrang laki nan. Parang 30 liters ata ito. So napakadami mo nang pwedeng ikabit or ilagay ng mga gamit sa loob. Tapos yung kanyang gas tank naman ay located dito sa harapan. Yan, dito siya. So hindi mo na kailangan pang bababa ng motor kung gusto mo magpapagas kasi pwede kang maggas kahit nakaupo ka lang dito eh. So ayan. Next natin, ano siya, kahit nasabihin natin 125 lang, 4 valves kasi siya eh. So talagang malakas yung makina ni Giorno. Dagdag pa dito, modern classic look siya, kaya maganda talagang ibiyahe-biyahe. Yun, nasasabi na mukha daw inidoro, pero tama tayo pakialam doon. Motor natin to, syempre maporma para sa mata natin. Yun pa. Ang next naman kaganda pa dito sa Honda Giorno, kung naiisipan mo talagang gantong bilhin or sinisipat mo siya, meron na siyang charging port dito. Kaya wala akong kita ito siya. Tapos hindi mo na kailangan ng adapter. Bali yung cable lang na pang USB ang kailangan mo. Tapos pwede mo na siyang idiretsong isaksak. Kasi ano na eh, yung mga usually mga ganito kailangan ng adapter eh.
Kaya okay na rin. Meron din siyang front pocket. So nasasara din siyang ganyan. Yun lang, hindi mo siya pwedeng i-lock. Tapos gusto ko rin dito talaga yung panel. Ano na siya yun, no? Kita mo, digital. Kaya all goods na siya sa akin tong ganito. Dagdag mo pa, naka-ano siya, CBS or combi brake system. So kung may preno ka sa may likod, so sumasabay ng 30% yung harapan. Kaya kagandahan din siya talaga. Tsaka yung suspension sa likod nito, solid to. Na testing ko na kasi talaga siya. Hindi sumasakit ang likod ko dito sa suspension niya sa likod. Pero syempre, kung gusto mo pa rin talagang palitan for the looks, makapalitan talaga siya. Yung talagang number 1 doon. Tsaka sa remote naman, meron siyang meron siya dito, meron siyang alarm. So one press lang, naka-alarm na siya. So pag ginalaw mo, ayan, automatic mag-alarm na siya. Kaya isa rin sa nagustuhan kong feature niya yun, kasi sa mga motor na nirelease or nagkaroon dati sa akin na small bikes, small displacement, kasi wala siyang built-in na alarm. So napakalaking tulong na para sa akin yun, kasi sorry guys, medyo maingay. Ang dami nang umuwi kasi talaga ayun nga, balik tayo doon. Malaking tulong para sa akin yung alarm, kasi syempre extra security na rin siya. Meron siya ditong reservoir sa loob. Na kasi itong si Honda Giorno, liquid cooled na siya. So meron siyang radiator na isa rin yun sa dahilan kaya nagustuhan ko tong motor nito, kasi yung sa M3 ko dati air cooled lang siya. So mas prefer ko talaga radiator type na motor. So yun. Ang mga hindi ko naman nagustuhan kay Honda Giorno, syempre para sa akin na ito is number 1, mahinang ilaw. Maporma yung motor, maporma si Giorno, pero hindi ko alam, basta nahihinaan ako sa ilaw sa kanya. Lalo pag gabi, yun talaga, hindi ko talaga siya gaanong maaninag, lalo kapag madilim yung lugar or walang ilaw. And then number 2, yung suspension sa harap. Ito sa akin na lang to, kasi iba-iba naman tayo ng preference sa suspension talaga Pero para sa akin kasi yung suspension niya sa harap is napakatagtag. Kaya naiisip-isipan ko na naman palitan. Pero hindi muna sa ngayon, makapagalitan na naman ako Number 2, or yung susunod natin is yung nasa harapan. Yan, kita mo yung butas na yan. Ano yan? Madalas siyang pasukin ng putik at buhangin. Ang main issue kasi dyan is si Honda Giorno, ang gas tank niya ay nandito banda dyan. So nangyayari, yun na nakikita ko mga post sa Facebook or YouTube, pinapasok ng buhangin yung sa harapan. So nangyayari, nangangalawang siya. So yung iba ginagawa nila, nilagyan na ng takip. Pero ako kasi gusto ko lilinisin ko na lang, i-maintain na lang, para kasi hindi naman ginawa ng Honda yan na walang dahilan. So hindi ko lang alam sa mga opinion ng iba. And then hindi ko na alam kung anong number na, basta yung susunod ito, hindi siya lapat. Yan, hindi yan malapat. Meron ng iba, ang ginagawa nila ay tinatabasan nila ganyan, pero hindi ko kasi sigurado kung mafi-fix yung problema pag tinabasan mo kaya hindi ko lang siya pinagtitrip ang buksan o kalkalin. Pag nagpo-full tank ka or nagkakarga ka dito ng gas kay Honda Giorno,
mapapansin mo dito, hindi agad bumababa yung gas niya. Kasi hindi kagaya nung sa ibang mga motor na try natin buksan na. Medyo madumi nga. Ayan, sasabi ko pag pumapasok yung sa harapan. Maabot hanggang dyan. Minsan nga maabot hanggang dito eh. Anyways, ayan. Parang rubber to. Yung sa part, may part na dyan. Yung pababa. So, parang full tank ako. Napapansin ko. Kada ng gasoline boy din is puno na. Pero kalaunan, bumababa pa siya. So, ibig sabihin, mabagal yung pagbaba ng gas dyan. Kasi may parang siyang rubber sa hose. So, yun ang isa pang problema ng Giorno. Ngayon, ito naman, para sa akin na lang to. Wait lang, mayroong dadaang truck. Okay, ayun. So, yun nga. Next is yung riding height niya. So, if isa ka sa mga hindi binayaan ng height, tulad ko, ang height ko kasi is 5'3". So, yung unang labas ko dito kay Mashiro or dito kay Giorno, yung stock seat niya, sobrang taas nan. Ang ibig ko sabihin is, makapal yun dito sa part na to. So, ang nangyayari pag makapal yun dyan is nakabuka yung paa mo. So, hindi lumalapat yung paa mo sa lupa or sa daan. Kaya, ang nangyayari, naka-tiptoe ka. So, ang ginawa ko talaga, bago ko pa nilabas yung motor, na-order ko na tong upuan. Pero, itong upuan, ito naka-seat cover na siya. Griptech yung una kong, Griptech ang niya, ang brand niya to. Pero ito, seat cover, binili ko siyang separate yan. So, ayun. Siya talaga, mataas. Yung iba ginagawa nila, lowered sila sa harapan ng 2.5 inches ata. Pero kasi ako hindi ko trip yung ganun. Ang isa pa dyan, pag gusto mong bibili ng Honda Giorno, kailangan aware ka rin dun sa ilalim sa may makina. Kasi alam ko naging issue na rin to ng Honda ADV ng PCX, mga ganyan. Pag masyadong mataas or mababa yung sa lubak na daanan mo, may chance kasing mabasag yung sa may makina niya. So dami ko nakikita ng post na ganun sa Facebook din, kaya ako doble ingat ako sa mga lubak-lubak na ganyan. Nakabili na ako ng skid plate para ilagay dun sa makina, pero hindi ko pa siya napapakabit. Kaya ayun, hindi naman siya super deal breaker kung iisip-isipin mo, pero syempre safety na rin ng makina ang dapat nating Ayan, so ayan, pwede nyo munang silip-silipin yung view dito. Ayan, dito lang po yung Tapulaw eh, hindi to kasi pag aakit ka ng Mount Tapulaw, kailangan mong aakit pa ng 6 na bundok ata bago mo marating yung mismong Tapulaw. So yung mga bundok na nandiyan is hindi yan yung mismong Tapulaw. Yung Tapulaw dun sa pinakataas pa. So ayan, ang lang dito, sinemento na nila, so medyo bawas na yung trail ng pag-akyat. So ayan, hanggang doon sa diretso yan, puro na talaga sementado. Ayan, daming taong pupunta doon yan. Very relaxing lang dito sa lugar namin, Zambales. Kaya kung minsan magawi kayo dito guys, ayan, madaming tourist spot naman ang pwedeng puntahan. Maliban sa beach, kung umay na umay ka na mag-beach, try mo mag-ilog. Dito may sasabi ko kanina, Bagsit River. Tapos meron sa Masinloc, yung Coto Mines. So, ayun. Ikot lang tayo sa walang madikit tayo lalo sa Mother Nature.